Guys, good morning guys. Magbasa na po tayo ng Bible guys. Roma Kapitulo 15, versikulo 1. Nan kita nga mga maligon, kinahanglan nga mupasan sa mga kaluyahon sa mga huyang o dili sa pagpahimot sa atong mga kaugalingon. Roma Kapitulo 15, versikulo 1. We then that are strong ought to beat the infirmities of the weak and not to please ourselves. Roma Kapitulo 15, versikulo 2. Tuguti ang matag usa kanato magpahimot sa iyang silingan alang sa iyang kaayuhan ngadto sa pagkaligon. Romans chapter 15 verse 2. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Roma Kapitulo 15, versikulo 3. Kay bisan si Kristo wala magpahimot sa iyang kaugaling apan ingon sa nisulat, ang mga pagtamay nila nga mitamay kanimo na huklog nganhi kanako. Romans chapter 15 verse 3. For even Christ pleased not himself, but it is written, the reproaches of them that reproach it, they fell on me. Roma Kapitulo 15, versikulo 4. Kay ang bisan unsang mga butang nga gisulat sa kanhi ay nga pagpanahon, kini gisulat alang sa atong pagkaton aron kita pinaagi sa pagkamapaylubon o paglipay sa mga kasulatan unta makabaton og paglaom. Romans chapter 15 verse 4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scripture might have hope. Roma Kapitulo 15 versikulo 5. Karon ang Dios sa pagkamapailubon o kalipay nagtugot kaninyo nga mahimong managsama sa hunahuna ang usa ngadto sa usa sumala ni Kristo Jesus. Romans chapter 15 verse 5. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded on toward another according to Christ Jesus. Roma Kapitulo 15 versikulo 6. Apan nga kamo pinaagi sa usa ka hunahuna ug usa ka baba maghimaya sa Dios bisan ang amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Romans chapter 15 verse 6. That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Roma Kapitulo 15 versikulo 7. Tungod nini, pag dinawatay kamo sa usag-usa, maingon nga si Kristo usab midawat kanato ngadto sa himaya sa Dios. Romans chapter 15 verse 7. Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God. Roma Kapitulo 15 versikulo 8. Karon ako mag-ingon nga si Jesus Kristo kanadto sa kaalagad sa pagkatinuli alang sa kamaturan sa Dios, aron sa paglig-on sa mga saad nga gihimo ngadto sa mga amahan. Romans chapter 15 verse 8. Now I see that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers. Roma Kapitulo 15 versikulo 8. Amen. Og karon ang mga hintil makahimo sa paghimaya sa Dios tungod sa iyang kaluoy, ingon sa nasulat, tungod niini nga hinungdan ako magsugid kanimo diha sa mga hintil og mag-awit nganha sa imong ngalan. Romans chapter 15 verse 9.
and that the Gentiles might glorify God for his mercy, as it is written, For this cause I will confess to thee among the Gentiles, and sing unto thy name. Roma Kapitulo 15 versikulo 10. Og usab siya nagaingon, pagkalipay kamong mga hintil uban sa iyang katawan. Romans chapter 15 verse 10. And again he said, Rejoice ye Gentiles with this people. Roma Kapitulo 15 versikulo 11. Og usab pagdaig sa Ginoo kamong tanan nga mga hintil, og ituboy siya kamong tanan nga mga katawan. Romans chapter 15 verse 11. And again, praise the Lord, all ye Gentiles, and laud him, all ye people.